Mga kabayan, nagbabala si dating Pangulong Duterte sa pamunuan ng Kamara at sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez Jr. Sabi ng dating Pangulo, dapat nabantayan ang mga militar at kapulisan dahil sa nakikita nilang sitwasyon ngayon sa Kamara kung saan ay tila kumakampi na ang kampo ni PBBM at Romualdez sa mga miyembro ng komunistang grupo. Kabilang na nga dito ang Makabayan Black Party List maging ang pagpapalaya sa dating senador na si Leila de Lima. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuhi ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapag-kunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati military. Ang ipinupunto dito mga kabayan ni dating Pangulong Duterte, pinatahimik niya ang mga komunistang grupo na CPP-NPA kung saan ay maraming pinaslang na militar at kapulisan maging sa kalakaran ng iligal na droga noong siya pa ang nakaupong Pangulo. Pero sa ngayon ay tila kapansin-pansin na nagiging magkaibigan na ang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga komunistang grupo maging sa mga taong naghasik ng krimen at nagkalat ng iligal na droga noong mga nakaraang administrasyon. Samantala, kaugnay naman sa pagpapalaya kay dating Senadora Leila de Lima, nagpapalitan ngayon ng argumento ang kampo ni de Lima at oposisyon laban naman dito sa dating Pangulong Duterte, kung saan ay balak ng kampo ni de Lima na disbakan ang dating Pangulo dahil naniniwala siya na si dating Pangulong Duterte ang nagpakulong sa kanya ng halos 7 taon. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka rin ba na nagiging maluwag at tila nagkakaroon na ng sabwatan ang kampo ni PBBM at oposisyon para pabagsakin ang dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ito ang palabang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanong sa kanyang programa sa SMNI. Sa pahayag ni dating Senadora Leila de Lima kagabi, iniisip niyang tumulong sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Bagay na sinagot naman ng dating Senadora. Sabi niya namang magsama na daw po kayo ng ICC. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basihan? Siya lang ang makukulong. Nauna nang sinabi ni de Lima na hindi niya pa napapatawad si Duterte. Naniniwala kasi siyang ang dating presidente ang may pakana kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon bago payagang makapagpiyansa at makalaya nitong Lunes. Dumistansya naman si Duterte sa desisyon ng korte sa matagumpay na bail petition ni de Lima. I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Ngayong ika-4 na araw na malaya na si de Lima, Ano na lang sana na dito nag-i-review ang mga nagkita sila ng kanyang kaibigan at kaalyado sa politika na si former Vice President Leni Robredo sa Naga City, Camarines Sur. Mahigpit ang naging yakapan ng dalawa. Higit 1 oras din sila nagkwentuhan habang nanananghalian. Masayang-masaya ako na kahit napakatagal ng hustisya nangyari din, alam natin na mahabang panahon yung isinakripisyo, maraming nawala na hindi na mababalik, mahabang panahon yung ika-catch up niya para sa sarili niya. So siguro sa kanila lang kami mag-uusap kung ano yung halaga nito para sa mga kasamahan. Magpapakulong na lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa humarap sa sabina.
Iginiit yan ng dating Pangulo kasunod ng pagpapatawag sa kanya ng piskalya sa Quezon City. Kaugnay ito sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Noong October 11 nang umano'y pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa programa sa SMNI. Dito ay pinagtanggol ni Duterte ang hinihinging confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Inulit yan ni Duterte kanina at saka nagpatutsada muli kay Castro hinggil sa nakukuha niyang budget. Inakusahan ng dating Pangulo na pinopondohan ni Castro ang mga makakaliwang grupong laban sa gobyerno. Hamon niya kay Castro at iba pang grupo ilabas ang kanilang book of accounts. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Ito, Pastor, assuming lang na i-question ninyo yung confidential fund. Ngayon gusto ko i-question, buksan mo rin ang libro ni Franz, pati yung mga left. Saan nila binigay yung project nila na pera? Saang project yan? At kung kaninong kamay binigay? Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, ako na magkampanya sa iyo ngayon na. So, presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Botohan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsasabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon, bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkunsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya. Ilan ang namatay na pinatay ninyo sa pulis pati military. So yun ang ano mo, Mayor, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader na kipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako, Pastor, I'm not worried na they will prevail sila ni I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA, ano lang yung makaliti lang kung nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Pagkatapos inaakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubo? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question.
But the military is just listening. Kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Bilyon ang dumaan sa kamay niya nung mayor pa. Matagal yung mayor dito rin.